Amen. Minsan pa nga po, bigyan po natin ng palakpak ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Pwede po bang sabihin sa iyong katabi na, kapatid, nagagalak ako na nandito ka? Amen! Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon, no? Kagabi pa lamang po nagpipray ako kasi hindi po tumitigil ang buhos ng ulan. No po, tapos pilit ko pong inaalam nga dito po sa church natin kung nagbaha na po ba. Kasi po dun sa tapat po namin sa Esperanza, lubog na po kami. Pero mabuti po ang Diyos dahil alam ko pong hindi po kayo binaha. Amen po? Amen. Alam ko po na napakalakas ng signal ng bagyo. Pero mas malakas ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Amen po? Amen. Kaya ready na po ba tayo? Ay, parang ganyan din po ako. Nicole, ready ka na ba? So ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo po'y muling manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka naming dinadakila, Panginoon. Pinupuri, sinasamba. O Diyos, na dakila sa lahat, tapat at hindi nagbabago. Panginoon, maraming salamat po. Sa kabila, Panginoon, ng hindi magandang panahon, Lord, hindi matitigil, Panginoon, ang gawain, Panginoon, at ang pakikinig, Panginoon, at ang pananambahan, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Lord, salamat. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, na hinayaan mo, Lord God, binigyan mo kami ng kalayaan, Panginoon, upang patuloy na pagbulayan ang iyong salita. Panginoon, patuloy mo kaming samahan, nawa ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang aking makasama, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Lord, hindi ko po magagawa ito kung wala ka, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Nawa magsilbi itong pag-asa sa aming mga puso. Magsilbi itong pagbabago, Panginoon, ng aming mga pananaw. Lord, salamat. Ikaw po ang mangusap, at patuloy po naming binabalik ang lahat po ng pagpupurit, pagpapasalamat sa tanging dakilang pangalan ni Jesus na ating pong tagapagligtas. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah! Hallelujah. Pastor, challenge accepted. Ayan. Sabi ko nga, kung nabasa niyo po yung title po kanina, Testing of Grace, sabi ko, talaga naman, sa akin pa po talaga natapat. So, kaya po wala po si Pastor ngayon, baka nagugulat po kayo, ako po yung na-assign po ngayon. Dahil po, siya po yung na-assign na magsalita sa Caloocan, Bethel. Ayan. So, syempre po kailangan meron po tayong na-assign at hindi po malabo, hindi po imposible mangyari na malay po isa po sa atin, kahit na anong edad po natin, kung tinawag po tayo ng Panginoon, tatawagin niya po tayo. Amen? Dapat lagi lamang po tayong ready. Amen po? Amen. So sabi nga po sa ating pamagat, testing of grace. Testing. Pwede po ba ulit sabihin niyo sa katabi niyo, handa ka na ba kapatid? May exam tayo today. Nag-review po ba kayo? So, testing of grace. Alam ko po na sa bawat araw po ng ating mga buhay, nabanggit nga po kanina sa ating mga patotoo po, no, iba't ibang bagyo po ang dumaan. Amen po? Minsan may mga panalangin tayong ang tagal-tagal dumating. Minsan may mga panalangin tayong hindi. Sabi ng Panginoon, hindi. May mga panalangin din naman tayo na, Nicole, wait ka lang, darating din yan. May mga panalangin din tayo na, ang tagal-tagal talaga natin nag-aantay. So, minsan, ang tunay na test ng faith natin ay hindi lamang sa pag-iintay. So, dito, nasusukat dito sa test of faith natin, yung paniniwala natin sa Panginoon. Na kahit wala tayong makita, kapag hindi natin nararanasan si Lord, yung tipong parang tahimik siya, hindi po natin siya narinig. May mga ganong moments po tayo, di ba? We keep on praying, we keep on communicating with God, pero Lord, bakit hindi kita naririnig? Di ba may mga ganon po tayong moment?
Pero, may mga series of challenges of life din tayo na puro kabaliktaran yung nangyayari sa atin. Hindi ayon sa ating gusto. At doon tayo sinusubok ng Panginoon. Sabi po dito, faith is easy when life makes sense. Ganun po ang tao eh. Madali pong maniwala ang tao kapag nakikita niya na. 'Di ba po? Lalo sa mga nagsi-sales talk dyan or nasa marketing, kapag meron kayong binibentang mga product, kailangan nakikita na namin. Kunwari sabon, 'di ba? Tapos, nakakaputi to. So, kailangan makita namin na nakakaputi na talaga. Pero sa faith, hindi po ganun. Paano kung hindi sinagot ng Lord? Paano kung sinabi niyang wait? Not yet. So today, pag-uusapan po natin yung pananampalataya, tila kahit imposible na po yung sitwasyon. Amen po. So alam ko po, kayo pong nakaupo po ngayon sa mga upuan niyo po ngayon, alam ko pong bawat isa ay may pinagdadaanan po sa atin. Wala pong maliit o malaking bagay sa Panginoon. Lahat po ito ay a series of challenge. Pero tignan po natin, yung pananampalataya, tila imposibleng mangyari. So, sabi po dito, ang pagsubok kay Abraham. Kilala niyo po ba si Abraham? Amen. So, ang Panginoon po ay nangako kay Abraham na magiging ama siya ng maraming bansa. Pansinin niyo po ito ang sinabi po ng Panginoon sa kanya. Nangako po ang Diyos sa kanya na magiging ama siya ng maraming bansa. Pero, alamin po natin yung background muna ni Abraham. Sabi po sa Genesis chapter 12, ayun, medyo mahaba po, pero kung meron po kayong time sa inyong mga bahay, pwede niyo pong isulat at balikan po. Sa Genesis chapter 12, tinawag siya ng Diyos, iniwan niya ang pamilya niya, ang lupain niya, at sumunod siya sa tawag ng Lord. Kasi sabi sa kanya ng Lord Abraham, gagawin kitang ama ng iba't ibang bansa. Pero take note of that promise. Alam niyo po kung bakit? During that time, wala pong anak si Abraham. During that time that God gave that promise to Abraham, wala po silang anak. Tapos, pumunta po ulit tayo sa Genesis chapter 15. Dito, nangako naman ang Diyos. Kasi sabi niya, tatawagin kitang maging ama Paano mo akong tatawaging ama? Wala nga akong anak. So sabi sa chapter 15 ng Genesis, dito, nangako na ang Lord sa kanya na bibigyan na siya ng anak. Ayan. So, tignan po natin, hindi po agad na binibigay ng Panginoon, pero nag-iiba yung pangako niya. Pero still, yung unang beses na pangako ng Panginoon, andun pa rin, align pa rin. Amen po? So sabi naman po, sa chapter 17 po ng Genesis, ito na, dito na nagkaalaman. Si Abraham ay 99 years old. Sino po ba ang po natin dito? Pinakamatanda po natin. Pero tignan niyo po, si Abraham ay 99 years old at ang asawa niyang si Sarah ay 90. Imagine, ano na pong itsura nila sa oras. Di ba po, hindi na po sila katulad ko. Hindi nyo na rin po sila katulad. 99 years old at isang 90 years old. Pero, ito po, tignan natin. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham at kay Sarah, magkakaanak ka kay Sarah. Wow! Ilagay po natin yung posisyon po natin kay Abraham. Yung pangako na yun, Lord, hindi naman nagme-make sense. Hindi siya posibleng mangyari. Amen po. Napaka-imposible. 90 at 99 years old, magkakaanak. Pero,
mahirap paniwalaan. Amen po. Pero, ito ang sabi po sa kanyang pananampalataya. Sabi po sa Romans chapter 4 verses 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Hallelujah! Alam niyo po kung bakit ganun po yung faith ni Abraham? Hindi po siya nakatingin sa pinangako ng Diyos. Saan po siya nakatingin? Kundi sa nangako. Hallelujah! Ganun po kasi kabuti ang Panginoon at makapangyarihan. Kaya nga sabi ko po nung nagsi-self-evaluate po ako, lagi po sa devotion namin, laging heart check, laging reality check. Totoo po talaga, mapapa-reality check po tayo, mga kapatid. Sabi ko, Lord, bakit sa akin naman? Bakit sa akin mo binigay itong challenge na to? This is my testing of faith. Ang magsalita po sa harap ninyo kasi sobrang takot na takot po ako. Sobrang nakakakaba. Kanina nga po, nasusuka na ako, naduduwal na ako. Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. Pero, tignan po natin yung faith ni Abraham, no? Balikan po natin. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, ano pa po? Lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa po sa Panginoon. Hallelujah. Lubos siyang naniwala, natutuparin ng Diyos ang pinangakong ito. Alam ko po na sa simula pa lang po ng ating Christian life, nung unang araw po na nakilala natin ang Panginoon, alam ko po may pinangako po ang Panginoon sa inyo. Amen? Hindi ko man po alam kung ano po yung mga pinangako po sa inyo ng Lord. May ilan po sa atin baka sinagot na, may ilan po sa atin baka nireject ng Lord kasi may mas mabuti siyang plano para sa'yo. May ilan din na naghihintay pa hanggang sayon. Pero, kapatid, katulad nga po at patuloy tayong nire-remind ng Panginoon, manampalataya po tayo kahit imposible nang mangyari. Amen? Kasi sino po ba yun nangako? Sino po ba yung patuloy na umiibig sa inyo, kundi ang Panginoong Jesus? Yung Panginoon na nangako kay Abraham nung unang panahon, katulad nga po sa kanta, Ancients of Days, no? Ano po yun, mga luma po yun Ang Diyos na nangako kay Abraham, siya rin ang Diyos na nangako sa inyo ngayon. Amen po. Kaya't, ano po ba ang patuloy pa na nire-remind sa atin ng Panginoon? Bakit nga pa po ba tayo tinitest? Siyempre dapat alamin natin yan. Di ba po sa eskwelahan kapag nagtitest po tayo, para masukat, ayun po, masukat po natin kung talagang ang estudyante po ba ay nakinig, nag-aral, di ba po? Or nag-review, ayan. So, sa takbo hindi po natin bilang mananampalataya, meron din po tayong exam. At hindi po tayo lahat exempted. Amen po. Actually, araw-araw pa nga po, exam po natin Sino po dito ang nahirapan maligo kanina? Si nanay. Kasi malamig. Di ba po? Series of tests po yun. Pagsubok sa atin yun, ang maligo kaninang umaga. Sino po dito ang nahirapan din, gumising? Parang, pwede naman akong umabsent. May valid reason ako. Umuulan Amen po. Kaya po si Nanay Remy, ayan, diba talagang nagtanong siya, may gawain po ba? Amen po, Nay. May gawain po tayo ngayon. Hindi po natitigil. Kahit anumang bagyo yan. Pupunta pa rin po tayo sa bahay-sambahan. Amen? Amen. So, paggising pa lamang po natin sa umaga, china-challenge na tayo. Every days of our lives is a testing of our faith. Pero, alamin muna natin, bakit nga ba? Bakit nga ba tayo may test? Sabi po dito, faith
is believing beyond what we can see. So, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan sa mga bagay na hindi pa nakikita. So, matatagpuan po natin to sa Hebreo chapter 11 verse 1. So, ang pananampalataya daw po ay ang pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. So, ito yung our faith, ito po yung mga bagay na hindi po natin nakikita pa. Amen po. So kaya pala tayo tinuturuan para makita natin at malaman natin na ang pananampalataya natin ay hindi lamang nakabase sa kung ano ang meron tayo ngayon. Ang pananampalataya ay ito yung kahit anumang pagsubok, bagyo, lindol ng ating buhay, hindi man natin nakikita yung result, amen po, patuloy pa rin tayo. Lalaban pa din, lalakad pa din, babangon pa din, gigising pa rin sa umaga at patuloy na magpupuri sa Panginoon. Amen? Kaya kahit walang sign na binigay, hindi tayo naniniwala doon. Parang, Lord, bigyan mo nga ako ng sign. Sign pa to para magsalita ko. Wala po tayong sign. Dahil dapat dahil anuman ang result na pwedeng mangyari, magtitiwala ka pa rin sa Panginoon. Amen? Kaya pala tayo sinusubok. Para ang ating faith is to believing beyond of what cannot see. Sunod po, pangalawa po, God uses testing to build us. Uy, build us. Parang hinuhubog po tayo ng ating faith. So makikita po natin sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4. Sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sino po ba dito yung walang challenges? Pwedeng itaas ang kamay? So lahat po tayo talagang may challenges. Sabi po sa salita ng Diyos, magalak po kayo. Kung kayo po ay sinusubok ng Panginoon, sabihin nating maliit na bagay, magalak ka pa rin. Magalak ka dahil nagdaranas ka ng mga pagsubok. Dahil alam nyo po ba, sa pagsubok na pinagdaraanan po natin, dun nyo po lalong mas makikilala ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Dun po sa pagsubok na yon, pinabago po ang Panginoon ng ating mga puso. Katulad, ayun po, patotoo ko lamang din po, may mga moments po na, ayun, kasama po ko ni Pastor sa mga convention po. May isang convention po, I think pangalawang convention po ata yun. Sa ano lang po yun, sa World Trade Center. So, syempre, gawain po ng Panginoon. So, parang ang expect natin, bless, di ba po? Parang payapa, maganda yung mga nagaganap. Amen po. Pero alam nyo po ba, grabe po talaga ang kaaway. Alam niya kasing dadalo ko sa gawain ng Panginoon. Grabe po yung series of challenge ng test of faith ko nung time na yon. Pagkabukas ko po ng messenger ko, ayan po, parang nag-chat po sa akin yung mama ko, "Nak, kailangan na natin mabayaran yung meral ko." Sabi ko, "Lord, wala akong budget." Talaga naman. Testing of faith. Di ba po? Talagang gusto niyang ibagabag yung loob ko. Nung nakita ko po yun, talagang, hindi ko pwedeng masabi sa iba. Bakit sabihin nila, ba't ka umangal-ngal dyan? Bakit ka umiiyak-iyak dyan? Bakit ka nalulungkot? Hindi ko po pwedeng masabi. Pero isa lang po ang nasabi ko, God, Panginoon, ikaw ang magpro-provide. Yun na po talaga ang nasabi ko. Pinagkatiwala ko po sa Panginoon ang bagay na yun. So, ang laki po. Hindi ko na po sasabihin yung halaga. Baka po kasi magulat kayo. Baka sabihin nyo, may SM ba sa bahay nyo? Hindi ko na po sasabihin pa. Pero,
grabe po talaga yung aking napaka-imposibleng mangyari. Sobrang imposible na mababayaran ko yun. Kasi nung time na yun, wala akong hawak na pera. Wala po akong hawak na pera. Until such time na, yun, natapos yung convention, hindi pa po agad ako tinugon ng Panginoon. Alam niyo po, hindi pa po agad tumugon ng Lord. Pero patuloy po ako nagtitiwala. Patuloy ko pong isinuko sa Kanya na, Lord, ikaw na pong bahala. Ikaw po ang may gagawa ng paraan. Tapos hanggang sa patuloy lamang po ako, sabi ko nga, kini-question ko, Lord, kailan pa ito matatapos? Ang daming bayarin. Di ba po? Yan yung mga testing of faith po natin. Pero, mabuti po ang Diyos. Mabuti po ang Diyos. Tunay po at tapat siya sa kanyang mga pangako. One day lamang po, parang nagising ako. So parang may opportunity na lumapit sa akin. At ayun po, nabayaran ko naman po yung Meralco namin. So, papuri at pasasalamat po sa Panginoon. Dahil hindi niya po ako iniwan ni pinabayaan po. Amen po. Siguro kung mas pinili ko po na maglugmok, mas pinili ko pong, Pastor, di na lang ako sasama sa'yo. Kasi naglilingkod naman ako, di ba? Parang lumalakad naman ako sa kalooban ng Lord, pero bakit ganito kasakit? Bakit ganito kahirap yung pagsubok? So para ano pala? Para hubugin yung ating mga pananampalataya. So God uses our faith to test and to build us. Pangatlo po, God's timing is different, but He is always faithful. So, hallelujah. Iba't iba po yung timeline po sa atin ng Panginoon. At may mga ilan sa atin, may mga pinapanalangin, no? Parang, Lord, kailan ba ako makakabili ng bahay at lupa? Lord, kailan ba ako makakapasa sa exam na to? Lord, gagraduate ba ako? Lord, kailan ko ba? Ayun din, kailan ko mababayaran yung Meralco namin? Kailan ako makakabayad ng tubig? So, yung delay po pala na nagaganap sa ating mga buhay, ito ay preparasyon. Wow! Paghahanda po sa atin ng Diyos. Doon sa mga time na naghihintay tayo sa Panginoon, pine-prepare pala tayo ng Lord. Wow! Dahil ano po ba? Saan po ba tayo papunta? Sa langit na bayan. Bilang anak po ng Diyos, dapat ang ating mga mata ay nakatuon na saan? Sa mga makalangit. Although kailangan pa natin yung mga bagay na nandito sa lupa, pero mas higit po nating kailangan na tuunan ng pansin ang ang mga makalangit na bagay. So it is ours to prepare. Hinihahanda pala tayo ng Diyos. Para bang ine-exercise niya tayo at patuloy na pinapatibay ang mga kasukasuan natin, ang ating mga puso, ang ating sarili. Nasa gayon, sa pagharap po natin sa Panginoon. Diba po? Madattan tayo na, ito yung anak ko daming pagsubok na ito, daming iniyak, pero nanatili siyang tapat sa harap ko. So, ganun pong preparasyon ang nais ng Diyos na makita sa atin. At ano pa? Ano daw po tinuturo ng different timing ng Panginoon? It teaches us to depend on Him more. Ayan. So ano nga ba yung sabi ni Abraham kanina? Sabi niya, di ba, napaka-imposible ng mangyari. Kasi 99 tapos si Sarah 90. Pero hindi siya tumingin sa sitwasyon niya. Hindi siya tumingin na, ang tanda ko na si Sarah wala nang kakayahan pong manganak. Hindi niya tinignan yun. Hindi niya tinignan yung negative. Kundi ano po yung ginawa niya? Mas lalo siyang nagtiwala sa Panginoong Diyos. He believed. Sabi nga po sa salita he believed. Naniwala siya.
kahit hindi nakapanipaniwala ang sinasabi ng Panginoon, naniwala siya. Tas ang sabi pa po dito, hindi daw po late ang Panginoon. Laging on time. Laging on time si Jesus. Lalo na sa alam niyang ready ka na. Sa alam niyang, deserve na ng anak ko to. Bibigay ko na to. So, God's timing is different, but He is always faithful. So, anumang sitwasyon, 'di ba? Ang ating mga pinagdaraanan po, nananatiling tapat ang Panginoon sa atin. And ito po, letter D, ayan. So, true faith leads to obedience. Ito yung pinakamahirap. Pagsunod. Amen. Sabi po sa James chapter 2, verse 17, ayan, balikan lamang po natin si Santiago. Ano po ba ang sinabi dito? Verse 17. Ayan. Sabi po dito, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, ang faith without work is dead. Hindi lamang po tayo kailangan na, okay, sasabihin ng Lord, sige Nicole, magpo-provide ako sa'yo. Hindi, nakaganon lang ako. Lord, ang tagal naman. Asa na ba yung ipoprovide mo? Nakaano lang po ba ako? Nakaganon lang. Nakahilata, nag-aantay, parang si Juan Tamad, no? Naghihintay na malaglag yung mansanas. Hindi dapat po tayo ganon. Sabi daw po, true faith leads to obedience. Kapag naniwala ka talaga, susunod ka. Amen? Hindi lamang po na maniniwala ka, kundi kailangan mong sumunod. Kahit mahirap, kahit masakit, at kahit hindi mo na iintindihan yung mga nagaganap sa'yo. Amen po? So, faith without work is dead. Kailangan natin ng action, kapatid. Kailangan natin ng action. What is our action? Sumunod. Sumunod sa Panginoon. Ano po bang sinasabi po sa inyo ng Panginoon? Alam ko po na in our different ways, patuloy pong nangungusap ang Panginoon sa inyo. Amen? May mga kanya-kanya po tayong mga devotions, may mga kanya-kanya po tayong prayer time. Ano pong pinapagawa sa inyo ng Panginoon? Naisip niyo na po ba? Or parang nabalik tanaw niyo na po ba? Ano bang pinapagawa sa akin ng Panginoon? Actually, sabi nga po, alam kong paulit-ulit niyo na pong naririnig na hindi lamang si pastor ang tinawag. Malay, magulat pa nga ako, isa sa inyo, tinawag ng Panginoon upang magpastor. Pero alam niyo po, ang pastor, hindi lamang po sila yung tinawag upang magbahagi ng salita ng Diyos. Maging kayo po. Amen? Kaya sabi ko, ito yung pinakamahirap eh. Ito yung pinakahirap humakbang. Bakit? Maraming balakid. Diba po? Sa pamilya pa lamang natin, hindi na po ako lalayo. Aaminin ko po. Sa pamilya pa lamang po natin. Diba? Paano tayo hahakbang? Paano tayo susunod? Alam niyo po ang pangako po sa akin ng Panginoon. Sabi niya po, diba? Kapag isa o dalawa ay ninaligtas sa isang buong pamilya, ang lahat po ng pamilya ay maliligtas. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Ako po naniniwala eh. Pero kung titignan ko po sa aking mga mata, tila imposible. Napaka-imposible pong mangyari. Pero alam ko po, sa Diyos, walang imposible. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Sa Panginoon, walang imposible.
May mga pagkakataon po, no, pinagpipray po natin yung mga anak natin. Hindi ko pa pala natanong kito kay nanay. Parang naisip mo ba, Nay, magsasalita ako dito sa harap? Parang, Nay, nakita mo ba ako? Pero, wala pong imposible sa Panginoon. Amen! Kasi ganun po siya kabuti. Ganun po siya kadakila at tapat sa ating mga buhay. Kaya napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Hallelujah. So true faith leads to obedience. Kailangan po nating sumunod sa Panginoon. Ano bang pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Kayo po ang nakakaalam at ang Diyos. Alam ko po, meron pong pinapagawa sa inyo ang Panginoon. At sana po, ayan po, tuloy tayong ma-remind po, no? Na susunod tayo kahit anumang sitwasyon yung nagaganap sa atin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At syempre, kung nalaman na po natin ano yung bakit nga ba tayo sinusubok? Bakit nga ba may mga challenges sa ating mga buhay? Ito pala, kailangan nating maging response. Siyempre, hindi lamang natin kailangan alamin, kundi kailangan din nating mag-response. Ano po? Sa pamamagitan ng pagiging tapat at committed sa Diyos. So, meron po kong mga enumerate dito, parang si Pastor, unang punto. Sabi po dito, keep believing. Wow, parang starstruck. Dream, believe, survive, starstruck. Keep believing. Patuloy daw po tayong maniwala sa Panginoon. Hallelujah. Kahit tahimik si Lord, sabi ko nga, ka-faith lang. Ka-faith. Diba? Ka-faith lang. Anumang series of tests ang ating pinagdadaanan. Ka-faith lang sa Panginoon. Kasi wala tayong ibang masasandalan pa. Wala nang ibang sasagot pa sa atin, kundi sino lamang po. Amen. Hallelujah. Tanging ang Diyos lamang. Tanging ang Diyos na buhay na nagmamahal po sa atin. Diyos na kumakalinga, Diyos na nagpapatawad, Diyos na nagbibigay lakas. Ano pa po? Siya, ang Diyos. Si Jesus, Diyos na nagmamahal. Si Jesus. Kaya sabi po dito, if we're going through a test of faith, kailangan po nating patuloy maniwala. Maniwala ka lamang. Katulad ng ginawa ni Abraham, di ba po? Naniwala na siya. Siniyasat niya yung sarili niya, okay, imposibleng mangyari. Pero naniwala siya. Naniwala siya. Kasi sabi ko nga po kanina, hindi siya naniwala sa pangako o sa salita, kundi sa Diyos na nangako. Kaya po kung yun nga po, may mga pinagdaraanan tayo, tuloy tayong maniwala. Ano pa po? Pangalawa, stay anchored in His Word. Wow. Panghawakan daw po natin ang salita ng Diyos. Di ba po may mga personal devotions po tayo, no? Sino po ba ang mga nagde-devotion po dito? Dapat patuloy po tayong nagde-devotion. Binigyan po tayo ng Diyos ng 24/7. Ilang oras. Di po ako magaling sa math. Pero kayo na po mag-compute. 24/7 ang binigay sa atin ng Panginoon. Konting oras lamang yung maibibigay natin sa Kanya para mag-aral ng salita Niya. Minsan, hindi pa po natin nagagawa. Kaya sabi ko, Lord, sakit naman ito. Bakit ako talaga? Sabi nga nanay sa akin, nagpipray ka ba? Sabi ko, opo, di niyo lang po nakikita. Minsan sa banyo. Kasi di ba po, our time alone with God, parang gusto talaga natin tahimik at payapa eh. Amen po. Kaya kahit anong kagulo, kaingay ng ating paligid, o kahit anong pagod man natin, maglaan po tayo ng oras sa pag-aaral ng salita niya. Sabi nga po pag bulay-bulayan mo ang salita ng Diyos, araw at gabi. Hindi po sinabing tanghali lang, hindi po sinabing gabi lang, hindi po sinabing umaga lang, hindi po sinabing tuwing Lunes lang, tuwing Linggo lang.
araw at gabi. Araw-araw po yun. Kasi, paano tayo magiging anchored kung hindi tayo nag-aaral or nagbubulay na salita ng Diyos? Manghihina po tayo. Kailangan po natin ito. Kailangan po natin magkaroon ng time alone with God. Ayan. So, kung nahihirapan po kayo, pray lang po tayo. Pray lang po tayo sa Lord na, Lord, bigyan mo naman ako ng sipag at tiyaga na sumunod, na mag-aral ng iyong salita. Amen. Ako, labis po kong natutuwa at yung bang ang puso ko ay nagagalak. Alam ko po sa mga kananayan natin, mahirap na pong magbasa. Amen. Lalo na pag malabo na po yung mga mata natin, di ba po? Pero alam ko po na sinisikap nyo pong magbasa pa rin. Kahit gaano kaliliit pa yung sulat sa Bible. Amen po. So, nakikita po yun ng Lord. Nakikita po ng Lord na kayo'y nagtsatsaga. At huwag po kayong mapagod na mag-aral na salita ng Diyos. Kahit di na po kayo nakakabasa, kahit di na po kayo nakakakita. Ang Diyos po ay lagi nandyan. Patuloy na nag-aantay po sa ating pangungusap. Ano pa po? Ano pa ang dapat nating maging response upang patuloy tayong maging tapat at maging committed sa Panginoon? Speak life. I-declare mo ang salita ng Diyos, hindi lang ang nararamdaman mo. Wow! Dapat ang lumalabas sa ating mga bibig ay ano po? Mga salita ng Diyos, yung mga pangako sa'yo ng Lord. Actually, share ko lamang din po, kagabi lang, sabi ko parang talagang align yung mga nangyayari. Wala pong assign sa amin sa magde-devotion sa worship team. Kasi meron po kaming calls. Tapos, bawat Sabado po, may naka-assign po yung magsalita, mag-share po ng word. Wala pong naka-assign that time. So sabi po namin nila, Tita Arlan, sabi po, tutuloy pa rin kami. Kasi feeling nga namin, baka walang umatin kasi ang lakas ng bagyo, walang mga signal. Di ba po, ang hirap mag-online po na meeting sa Messenger. So, that time po, sabi po namin, sige po, siguro kamustahan na lang. Tapos, ayun, pagpipray din natin yung bagyo, di ba po? At bigyan tayo ng magandang panahon ng Panginoon, which is binigay naman po ng Panginoon. Amen? Hindi po umuulan, pero hallelujah. Kaninang madaling araw, sabi ko, Lord, magkakapanambahan ba? Ang lakas ng ulan, sabi ko gano'n, hindi humihinto. Pero God is working. At dun po, sa devotion namin, nakakatuwa lang po at nakaka-encourage. Alam niyo po kung bakit? Kasi every attendees na nandun po sa GC, talagang nag-speak life po sila. Dineclare po nila yung testimony nila sa Panginoon. Sabi ko, wow, Lord, napakabuti mo. Talagang tapat siya sa kanyang mga anak. Hindi niya po binibigo ang mga anak niyang nagtitiwala sa kanya. Ganun po siya katapat. Kaya sabi ko, wow. Sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko, Lord, thank you. Actually, nung ginagawa ko din po itong message na sabi ko, Lord, ano ba sasabihin ko? Hindi ko alam. Hindi ko po talaga alam. Pero yun nga po, ang Diyos ang maglalagay ng salita. Amen? So tayo din, bilang anak ng Diyos, we have to speak life. Kailangan nating i-declare sa ating mga kakilala o sa ating mga kasama sa bahay, kasama sa katrabaho, kaklase man yan. Kailangan nang i-deklara natin ang kabutihan ng Diyos at ang pangako niya sa atin. Amen? Dapat hindi natin kinikip lang sa ating sarili. We have to declare. We have to speak. We have to speak that meron tayong Diyos na buhay. Amen? Meron tayong Diyos na buhay na kumakalinga po sa atin, nagbabago ng buhay, nag-iingat. Ganon po ang Diyos. At nais po ng Diyos na
magsalita po tayo. Ano pa po? Our response should be, remember who He is. Hallelujah. Sabi nga po sa, ito po yung ating main verse po, no? Sa Romans chapter 4, verse 17 to 18. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. At sabi po dito, as it is written, I have made you a father of many nations. He is our Father in the sight of God, in whom He believed, the God who gives life to the dead and calls into beings that were not. So, dito po pala sa response natin sa pagiging faithful at pagiging committed natin sa Panginoon, kailangan nating remember, ibalik tanaw natin, sino ba ang Diyos na nangako sa inyo? Sino po ba si Jesus sa buhay nyo, kapatid? Ano na po ba ang ginawa sa inyo ng Panginoon? Napakaraming bagay na po. Amen? Napakaraming pagsubok na rin po ang napagtagumpayan nyo. Amen? Amen. Kaya't hindi po dapat nating makalimutan. Sino nga ba tong Diyos na to? Sino nga ba tong Diyos na to na nangako kay Abraham noong unang panahon? Na nangako sa kanya na gagawin kitang ama ng maraming bansa. Imposible, napaka-imposible. And alam ko po, kahit ngayon, hindi po nagbabago ang Diyos. Amen? Siya ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Ang katapatan ay hindi lang sa paghihintay. Ito yung showing up kahit mahirap na. Alam ko po mahirap. Amen po. At sabi ko nga po kanina, parang test po ito sa school eh. Hindi pa po tayo graduate. Binigyan pa po tayo ng Diyos ng bagong umaga, bagong araw, para patuloy nating matuklasan ang kabutihan niya. Amen? So hindi lamang daw po ito sa paghihintay, kundi sa patuloy na paglakad mo at pagharap mo sa Panginoon kahit mahirap na at tila imposible ang sitwasyon. As servants of God, hindi lang tayo tagatanggap ng pangako. Ayan. So, hindi lang po ako ang servants of God. Sino po dito ang tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior? Sumigaw na ang Amen! Amen! So, lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. Hindi lamang po kami. Sabi po dito, hindi lang tayo tagatangkap ng pangako. Tayo rin ay dapat tagapagdala ng kanyang layunin. So God calls us in a different purpose. Amen po? Hindi hadlang din po ang edad. Amen, mga nanay? Hindi po hadlang ang edad kapag tinawag po kayo ng Panginoon. Amen? Nakita ko po yung ating evangelism team, so talagang mix of ages po sila. So, patuloy sa layunin ng Panginoon. Ano po ba yung layunin ng Panginoon? Ipalaganap ang mabuting balita. Kaya lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Lahat tayo ay bahagi ng exam na ito. Pero dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoon, papasa tayo. Amen po ba? Amen. Papasa tayo sa exam na to. Gano man ka-imposible ang sitwasyon natin ngayon, gano man kahirap, kapatid, papasa ka. Pagtatagumpayan mo to. Kung meron tayong series of life natin na may mga sakit po tayo, di ba po, ito talaga yung matagal eh. Bumubuno ng buwan, taon, ng pananalangin, iyak sa Panginoon.
Kapatid, hanggat binigyan ka pa ng hininga ng Diyos, may purpose ka pa. Hindi ka pag-graduate. Ibig sabihin, pagtatagumpayin ka pa ng Panginoon, paggagalingin ka ng Panginoon at naniniwala po ba kayo doon? Amen. Hallelujah. Kaya, wag daw po tayong bibitaw. Wag po tayong bibitaw. We shall never give up. Dahil alam niyo po kung bakit ang Diyos kahit kailanman hindi tayo sinukuan. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon na nangako po sa atin na pagtatagumpayin niya tayo. Amen. Amen po. Kaya wag po tayong bumitaw. Kasi ang Diyos hindi bumitaw sa atin. Kahit kabitaw-bitaw na po tayo. Amen? Kahit ang dami na po nating pagkukulang. Kahit ang dami na po nating pagkakamali. Kahit ibang bagay na yung pinapriority natin, pero tayo priority ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, paano na lang kung wala ka sa buhay ko? Malamang hindi niyo po ako nakita dito talaga. Iba na po yung aking mga pinagdaraanan. Pero salamat po talaga sa Panginoon. Napakabuti niya sa atin. No po. Kaya sarap-sarap pong alalahanin na ang buti po ng ating Panginoong Diyos. Kaya po kung dumadaan man tayo sa mga series of tests ng ating mga buhay, wag po tayong bibitaw. Ka-faith lang, sabi ko nga po, ka-faith lang sa Panginoon. God tests those who entrust with purpose. So tayo to. Kasi tinawag tayo ng Diyos ayon sa kanyang layunin. And our response is not just faith. Hindi lamang po pananampalataya. Kung ano po, samahan po natin ang ating pananampalataya ng pagsunod, pagiging tapad, at pagiging committed sa Diyos. Hallelujah! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. So, syempre, ito na yung pinaka-exciting part ng exam natin. Alam niyo na po, ang pagtatapos. So, syempre, inalam natin kung bakit ba tayo may exam. Inalam natin kung ano ba dapat yung magiging sagot natin sa exam. Pangatlo, ang conclusion ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito is to hold on, stay faithful. God is not done with you yet. Hallelujah! Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay mo. Gagawa pa po siya ng mas maraming testimony, mas maraming katagumpayan sa buhay nyo. Ready po ba kayo doon? Amen! So, sabi nga po dito, no, sa Romans chapter 8, verses 28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Hallelujah! Ang mga bagay na nagaganap po sa atin ay nilalayo ng Diyos. Kung meron man pong nawala sa ating pamilya, alam ko po, ito napakasakit. Kasi, una sa lahat, hindi natin alam paano magpatuloy. Di ba po? Hindi natin alam kung saan tayo huhugot ng lakas. Ano pa po? Minsan, pag dumukot tayo sa bulsa natin, wala tayong madukot. Yun po yung realidad ng buhay. Talagang ang daming pagsubok po sa atin. Ang daming bagay na makakapagpabagal po talaga sa layunin natin sa Panginoon. Pero, all things work together for good. Tandaan niyo lamang po lagi. All things work together for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Lahat po ng sakit na ating mga nararamdaman, may layunin po ang Diyos. Lahat po ng hirap na ating pinagdaraanan, may layunin po ang Diyos. Sa ating paghihintay, Lord, kailan mo ba ako tutugunin? Part yun ng plano sa'yo ng Diyos. Na
hintay ka lamang. Hintay ka lamang. Akong bahala sa'yo. Pagtatagumpayin kita. Pero, syempre, in the series of testing ng ating faith, will God still find you standing? Still believing? Still serving the Lord? Ang testing, hindi yan ang ending. Hindi po dito natatapos. Sabi ko nga po kanina, it's a preparation. And your faith that is tested will be the faith that will last. At huwag niyo pong kakalimutan, hindi po nawawalang kabuluhan ang lahat ng iyong mga pagpapagal sa Panginoon. Your labor is not in vain. Kaya't kung patuloy kang lumalakad, patuloy kang nag-show up sa Panginoon, patuloy kang sumusunod at nagsisay yes sa salita niya, hindi na bakit, hindi na pero Lord, ganito kasi Lord, kundi say yes kahit ang hirap. Pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Pagtatagumpayin po tayo ng Diyos. Hindi po siya nakatingin sa ating mga kilos lamang, kundi nakatingin po siya sa ating mga puso. Kaya po dito, iiwan ko po kayo ng tanong, kung sabihin na po natin na lahat ng inyong mga panalangin ay tinugunan ng Diyos, ano na pong next na gagawin nyo? Ano na pong next step? Ano na pong dapat response? So lagi po nating aalalahanin. At patuloy po tayong ma-encourage na kahit tila imposible ang mga bagay sa ating mga paligid, wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen po. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Pwede po tayo tumayo po lahat. Alam ko po, bawat isa po sa atin ay nasa pagsubok. Amen po. Nasa testing of faith po tayo. Pero anong sabi kanina? Anong ginawa ni Abraham? Naniwala siya at nagpuri siya sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Kahit sa ating mga alalahanin sa mga oras na ito, merong isang Diyos na buhay na nakikinig, tapat, at hindi ka iiwan ni pababayaan man. Hallelujah, Lord God. Can we declare po yung kabutihan po ng Panginoon? Tuloy po natin siyang sambahin. Pwede po bang patuloy natin na ideklara? Sabi nga, speak life. Anong kabutihan ng Diyos ang ginawa sa'yo? Gaano kabuti-buti ang Panginoon sa'yo? Sabi nga, hindi ka lamang magpupuri sa mga magagandang bagay, kundi sa mga pangit na sitwasyon, mas dapat kang magpuri sa Panginoon. Mas dapat mo siyang tawagin. Mas dapat kang lumapit at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Diyos Ama, na mabuti, dakila sa aming mga buhay, tapat na Diyos, hindi nagbabago, hindi nagkukulang,
Lord, maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok, O Diyos, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa bawat pagsubok ay sinamahan mo kami, Panginoon. Hindi ka nagtangi. Hindi mo question na hindi ka naman karapat-dapat, bakit kita tutulungan. Pero Lord, you are faithful in our lives. Nanatili kang tapat, Panginoon, kahit hindi kami tapat sa iyo. Nanatili kang mabuti, Panginoon, kahit hindi kami mabuti sa harapan mo. Kahit may mga pagdududa, may mga pagrereklamo kami, Panginoon, pero Lord, salamat dahil hindi mo tinignan ang lahat ng ito. Bagkus, Lord, pinagtagumpay mo pa kami, Panginoon, sa aming mga pagsubok, O Diyos. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, dahil meron kami Diyos na katulad mo. Diyos na mabuti, Diyos na tapat, at Diyos na dakila sa lahat. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat dahil sa mga hindi nakikita ng mata namin, Lord, kitang-kita mo na napagtatagumpayin mo kami, Panginoon. Lord, napakabuti mo. Wala kang katulad. Wala kang kapantay, Panginoon. Nag-iisa ka lamang, Diyos na buhay. Kaya't Lord God, andito kami sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy na lumuluhod. Patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, gaano man kahirap ang sitwasyon, Panginoon, Lord, sa'yo walang mahirap. Ang lahat ng bagay ay magagawa mo, Panginoon. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Kaya't Lord, salamat. Patuloy namin panghahawakan ang mga pangako mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan. Patuloy mong palakasin ang aming mga pananampalataya, O Diyos. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo ang iyong mga anak na patuloy na lumakad. Patuloy na sumunod. Patuloy na mag-say yes, Panginoon, kung ano man ang mga plano mo para sa amin at sa iyong gawain. Faith without work is dead. And Lord, right now, alam namin na maraming balakid, maraming hadlang. Pero Lord, help us. Help us, O God, na kami mag-step up. Kami mag-step up at patuloy na panghawakan ang iyong mga plano para sa amin. Lord, salamat. Salamat, Lord God, napakabuti mo sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Punay ka sa iyong mga salita. Tapat ka, Panginoon, at hindi nagbabago. Salamat, Panginoon. At sa iyo namin binabalik ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging dakilang pangalan mo, Jesus, na aming tagapagligtas. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon.